Good evening po sa ating lahat mga kapatid at ngayon po ay dumako na tayo sa ating devotional na mababasa pa rin sa devotional book ni Sister White na Conflict and Courage. Ang ating pong devotional ay may title na Arabian Interlude. Ito po ay pagpapatuloy sa storya ni Paul na kung saan after niyang ma-encounter si God, pumunta siya sa Arabia na kung saan may tahimik na lugar na kung saan makakapaglaan siya ng time to reflect, to pray, and prepare for a mission. So, ang atin pong key text ay makikita sa Galatians 1:17. Sabi dito, "Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus." Paul's life was in peril, and he received a commission from God to leave Damascus for a time. He went into Arabia, and there, in comparative solitude, he had ample opportunity for communion with God and for contemplation. So, nasa panganib po ang buhay ni Pablo noon. Maraming galit sa kanya at gusto siyang saktan dahil sa pagbabago niya at sa pangangaral tungkol kay Jesus. Kaya inutusan siya ng Diyos na umalis muna sa Damascus para sa kanyang kaligtasan at para makapagpahinga ang isip at puso niya. So ayun, pumunta siya sa Arabia, isang lugar na tahimik at malayo sa gulo. Doon nakahanap siya ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos, walang ingay, walang distractions, at nakapag-focus siya sa pagdarasal, sa pag-iisip, at pag-reflect kung ano ang gusto ng Diyos na gawin niya sa buhay niya. So parang katulad lang din sa atin kapag sobrang gulo ng paligid natin, may problema, may pressure, o maraming taong humihila sa atin, minsan kailangan muna nating umalis kahit sandali para huminga at magdasal. Halimbawa, kung stress tayo sa school, sa trabaho, minsan lumalabas ka para maglakad mag-isa, umupo sa tahimik na lugar at kausapin ang Diyos. So, importante po talaga na mag-spend tayo ng time mag-isa, especially sa nature. Very therapeutic and refreshing talaga kapag naglakad ka sa nature, nag-spend ka ng time doon, nai-inhale mo yung fresh air, tsaka higit sa lahat, nakakausap mo ang Panginoon sa tahimik na lugar. So, yun yung ginawa ni Pablo. Naghanap siya ng tahimik na lugar para marinig ng malinaw ang tinig ng Diyos. He wished to be alone with God, to search his own heart, to deepen his repentance, and to prepare himself by prayer and study to engage in a work which appeared to him too great and too important for him to undertake. He was an apostle, not chosen of man, but chosen of God, and his work was plainly stated to be among the Gentiles. So gusto talaga ni Paul na mapag-isa kasama ang Diyos. Hindi basta tahimik lang, kundi yung intentional na paglapit sa Panginoon. Gusto niyang tingnan ang sarili niya ng mabuti. Ano bang nasa puso niya? Ano bang kailangan niyang baguhin? Gusto niyang palalimin ang pagsisisi niya sa mga nagawa niya noon. Lalo na't pinag-uusig niya dati ang mga Kristiyano. So habang mag-isa siya, nag-pray siya ng malalim at nag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi naghahanda siya para sa isang napakalaking misyon at para sa kanya, parang sobrang laki, sobrang bigat, parang hindi niya kaya. Pero kailangan niyang maghanda dahil tinawag siya mismo ng Diyos, hindi ng tao. Siya ay apostol dahil pinili siya ng Panginoon. At malinaw din na ipinadala siya para mangaral sa mga hintil. Isang trabahong mahirap at syempre bago yun para sa kanya. Para sa isang dating Hudyo na tulad niya na siyang nang uusig pero ngayon siya naman yung nakakaranas ng pag-uusig. So parang kapag kunyari may malaking sa work mo, may malaking presentation na paghahandaan mo o kaya exam sa school na sobrang importante. Tapos feeling mo hindi mo kaya. So anong ginagawa mo? Hindi ka
titake agad ng exam or hindi ka agad-agad nagpe-present ng hindi handa. So, ang ginagawa mo, nagpapahinga ka muna, nag-iisip, nagre-review ng malala, nagdadasal para humingi ng wisdom at lakas. Kasi alam mo na mahalaga yung gagawin mo at ayaw mong basta-basta lang. So, ganun si Pablo. Kailangan niyang maghanda, hindi lang sa utak, kundi sa puso at kaluluwa. Kasi ang mission niya ay hindi ordinaryo. Mission yun na galing mismo sa Diyos. While in Arabia, he did not communicate with the apostles. He sought God earnestly with all his heart, determining not to rest till he knew for a certainty that his repentance was accepted and his great sin pardoned. He would not give up the conflict until he had the assurance that Jesus would be with him in his coming ministry. So habang nasa Arabia po si Pablo, hindi mo na siya nakikipag-usap o humingi ng advice sa mga apostol. Hindi dahil ayaw niya sa kanila, kundi dahil focus siya sa isang mas mahalagang bagay, ang Diyos mismo. So yun yung pinag-focusan niya talaga. Buong puso niyang hinahanap ang Panginoon. So naka-laser focus talaga si Paul sa mga sandaling ito, So talagang todo ang paglapit niya. Parang sinabi niya na, hindi ako titigil hanggat hindi ko alam nang sigurado natanggap na ng Diyos ang aking pagsisisi at pinatawad na niya ang aking malaking pagkakasala. So parang ganun So may bigat kasi sa puso ni Paul. Dati niyang inuusik ang mga Kristiyano. So gusto niya ng confirmation, hindi lang basta feeling, kundi assurance mismo mula kay Jesus na kasama niya siya sa bagong ministry na haharapin niya. Hanggat walang malinaw na sagot, hindi siya susuko. Patuloy siyang magdadasal, mag-reflect at lalapit sa Diyos. So, halimbawa, para kapag nagkamali ka ng malaki sa isang taong mahal mo o sa taong importante sa'yo, oo, humihingi ka ng sorry. Pero hindi ka mapalagay hanggat hindi mo naririnig mula sa kanya na okay na kayo, napatawad ka na niya. 'Di ba? Hanggat hindi mo naririnig yan na okay, pinatawad na kita, okay na tayo, bati na tayo. 'Di ba feeling uneasy ka? Hindi ka mapakali. So ganun si Pablo. Hindi siya makapahinga hanggat hindi niya naririnig mula sa Diyos na tinanggap ko ang pagsisisi mo. Papalapitin kita sa akin, sasamahan kita sa mission mo. So, ayaw niyang simulan ang kanyang ministry nang walang certainty na kasama niya si Jesus. So, gusto niya na bawat hakbang niya ay may kapayapaan at may approval ng Panginoon. He was ever to carry about with him in the body the marks of Christ's glory, and his eyes, which had been blinded by the heavenly light, and he desired also to bear with him constantly the assurance of Christ's sustaining grace. Paul came into close connection with heaven, and Jesus communed with him and established him in his faith, bestowing upon him his wisdom and grace. So, si Pablo ay habang buhay nang may marka o alaala ng pagkikita nila ni Jesus sa daan patungong Damascus. Kung naalala ninyo, yung 'di ba nabulag siya dahil sa matinding liwanag mula sa langit. Yun yung tinatawag na marks of Christ's glory. So, hindi siya sugat, kundi isang permanenteng paalala na totoo niyang naranasan si Jesus sa kanyang mga mata dahil dala niya ang ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa buhay niya. At higit pa doon, gusto rin niyang laging dalhin sa puso niya ang katiyakan ng biyaya at lakas ni Kristo. So parang sinasabi niya na, Lord, gusto ko laging mararamdaman o gusto ko laging maramdaman ang presensya mo. Kailangan kita palagi. Sana ganun din tayo, na ipakita natin kay Jesus na palagi tayong nakadepende sa Kanya. Na Lord, gusto ko laging maramdaman ang presensya mo. Kailangan kita palagi. So dahil sa panahon niya sa Arabia, sobrang naging malapit siya sa langit. Si Jesus mismo ang kumausap sa Kanya. Hindi tao, hindi apostol, kundi ang Panginoon mismo.
Doon tinatag ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Binigyan siya ng karunungan, binigyan siya ng lakas, at biyaya na kakailanganin niya sa magiging nakakapagod at delikadong ministry. So, halimbawa, parang kapag may nangyari sa'yo na sobrang life-changing, let's say, almost babawian ka ng buhay dahil sa aksidente na nangyari sa'yo. Pero milagro kang nabuhay. So simula noon, may dala kang permanenteng reminder na hindi ka pinabayaan ng Diyos. At kahit saan ka pumunta, nadadala mo yung assurance na may purpose ang buhay mo. At sasamahan ka ng Panginoon. So ganun si Pablo, may physical reminder sa mata niya at may spiritual assurance sa puso niya. Hindi siya naglalakad ng mag-isa. Alam niyang may divine backing siya every step of the way. So ganun din tayo mga kapatid. Never tayong mag-isa at never tayong nag-isa. Kasi ang Diyos palagi ang kasama natin. All who are under the training of God need a quiet hour for communion with their own hearts, with nature, and with God. They need to have a personal experience in obtaining a knowledge of the will of God. We must individually hear Him speaking to the heart. So, ang lahat po ng tinuturuan ng Diyos, lahat ng gustong lumago spiritually, kailangan ng tahimik na oras. Oras para makipag-usap sa Diyos at pati na rin oras para pakinggan ang puso nila at ang kalikasan sa paligid. Hindi pwedeng puro busy, puro work, puro school, puro gulo. Kasi sa sobrang ingay ng mundo, nawawala ang boses ng Diyos kapag hindi tayo marunong magpahinga at manahimik. So, sinasabi dito na kailangan natin ng personal experience. Hindi lang yung nakikinig lang sa minister, sa pastor, o sa sermon. All those things are good. Pero, kailangan din talaga natin ng personal na pakikipagtagpo sa Diyos, kung saan naiintindihan natin kung ano ang kalooban niya para sa buhay natin. Kailangan nating marinig siya mismo na kumakausap sa puso natin, hindi audibly, kundi yung impression, yung conviction at peace at reminder na galing sa Kanya. At hindi mangyayari yan kung puno tayo ng ingay, stress, and distraction. So parang ano lang yan. Halimbawa, may kaibigan tayo na or may kaibigan kang gusto mong seryosong kausapin tungkol sa isang bagay. So hindi mo yun gagawin sa gitna ng palengke, concert, o kung saan mang maingay na lugar. Maghahanap ka talaga ng quiet place, yung kayong dalawa lang para malinaw yung marinig ang isa't isa. So, ganun din ang Diyos, kapag gusto niyang kausapin ka, madalas ginagawa niya ito sa katahimikan. Pero tayo ang kailangan gumawa ng choice na umupo, huminto at makinig. When every other voice is hushed, and in quietness we wait before Him, the silence of the soul makes more distinct the voice of God. Amidst the hurrying throng and the strain of life's intense activities, he who is thus refreshed will be surrounded with an atmosphere of light and peace. So kapag tumahimik ang lahat ng ibang tinig, yung ingay ng problema, pressure, social media, trabaho, at kahit sariling worry natin, at tahimik tayong naghihintay sa Diyos, doon nagiging mas malinaw ang tinig niya. Kasi kapag payapa ang kaluluwa, mas madaling mararamdaman ang guidance, impression at direction ng Panginoon. Tapos ang ganda ng kasunod, sabi, kahit gaano ka busy ang buhay, kahit surrounded ka ng stress, kapag regularly kang nagsisik at nagbabad sa presensya ng Diyos, may dalang liwanag at kapayapaan ang buhay mo. Parang may spiritual glow. Hindi siya literal na ilaw, pero yung presence mo ay may peace, may calmness, may assurance na galing sa Diyos. So kahit magulo ang paligid, hindi ka basta natitinag. So halimbawa,
yung cellphone natin kapag ginamit natin ito ng ginamit ng buong araw at hindi natin ito sinaksak sa kuryente para i-charge, mauubos ang battery nito. 'Di ba? Pero kapag chinarge natin, isinaksak natin sa kuryente, after a while, may lakas na naman siya. May ilaw na naman siya at ready na ulit natin gamitin ito. So, ganoon ang quiet time with God. Quiet time is charging time. At kapag na-charge tayo, kahit gaano ka busy at pagod, gaano pa tayo ka pagod, dala mo pa rin ang battery ng peace at calmness. Kaya, sabi nga dito, ang taong may ganyang routine na lumalapit sa Diyos sa katahimikan, nagdala ng atmosphere of light and peace. Ibig sabihin, kung saan man siya pumunta, may dala siyang kapayapaan at liwanag na galing sa Panginoon. He will receive a new endowment of both physical and mental strength. His life will breathe out a fragrance and will reveal a divine power that will reach men's hearts. So kapag ang isang tao ay palaging lumalapit sa Diyos sa tahimik na paraan, nagpipray, nagre-reflect, at nakikinig sa tinig ng Panginoon, ay binibigyan siya ng Diyos ng bagong lakas. Hindi lang spiritual strength, kundi physical at mental strength na din. Parang nare-reset ang katawan natin, lumilinaw ang isip at nagkakaroon ng renewed energy. So sinasabi rin na ang buhay ng taong ito ay magiging parang mabango. Hindi literal na amoy, kundi mabuting impluensya. Kumbaga pag kasama mo siya, parang fresh ang atmosphere, may peace, may kindness, at mararamdaman mong may presence ng Diyos sa buhay niya. So makikita sa kilos, sa salita, sa ugali niya na may divine power na gumagalaw sa kanya. Isang kapangyarihang ramdam ng mga tao sa paligid. So, hindi niya kailangan magsalita ng maraming kung ano-ano para makatouch ng puso ng iba. Minsan yung attitude, yung kalmado yung tao, yung pagmamahal niya at pagiging gracious niya ang mas malakas magsalita. Yun yung parang pinaka-message, yung buhay niya mismo. So, may mga taong pag kasama mo parang ang gaan ng feeling. Yung hindi sila toxic, hindi sila maingay, hindi sila magulo. Parang may dilang peace. So kapag ka nagkwento, gentle. Kapag ka may problema, kalmado lang. Kapag may tension, sila yung nagdadala ng hangin ng katahimikan. So yun yung fragrance. Yun ang divine power na umaabot sa puso ng tao. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil lagi silang kumukuha ng lakas mula sa Diyos. So, yan po yung sinasabi na a life that stays close to God becomes a life that inspires and touches other lives. So, ayun mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating devotional. Dito po natin nakita na kailangan talaga natin ng tahimik at personal na oras kasama ang Diyos para palalimin pa ang ating relasyon sa Kanya at patatagin ang pananampalataya at marinig ang Kanyang boses. At kapag ginagawa natin to, binibigyan niya tayo ng bagong lakas, kapayapaan, at isang buhay na nakaka-inspire at nakakaabot sa puso ng ibang tao. So ayun po, maraming salamat sa pagkikinig at purihin ang Panginoon.